Magandang hapon sa iyo, Sir Adrian. Gusto kong malaman, no? Paano mo na-discover na meron ka na palang record sa LTO? Bali po, nung birthday ko lang po, magre-renew po sana ako Okay. ng November 3. Bali po, nung araw na po yon, nakapag-medical na po ako, nakapag-exam na po ako. Then lumapit na po ako sa staff. Then sabi po ng staff, may alarm daw po ako. Ang na-open ko pala pong portal that time is yung portal ko po sa motor. Yung registro po ng motor. Okay. Ngayon po, binigay niya po sa akin yung mismong portal ko po sa license. Then doon ko po nalaman na may violation po ako sa Sorsogon po. Okay, ito sa database nila. Yes po. Oo, ito, binabasa ko po. At sinasabi nga dito sa record po ninyo na ikaw ay apprehended sa Bulan, Sorsogon Yes po. ng January 31, 2022. Matagal-tagal na rin pala to. Opo. Okay. Ngayon ko lang po din nalaman. So, ang sinasabi ninyo ngayon, Sir Adrian, is hindi ikaw to. Yes po. Dahil po nung araw na yan, simula po, nagtatrabaho po ako niyan sa SM North. Tsaka may mga evidence naman po ako na magpapatunay na Na hindi po ako talaga ikaw Opo. yung taong kung hinuli man dyan sa Sorsogon. Yes. Pero kanina nabanggit ni Shari, parang hindi ka pa daw nakaapak dyan sa Yes Sorsogon. po. Yes po. Okay. Actually sir, kanina po papunta ko dito, na checkpoint po ako. Then tinanong ko po yung nag-checkpoint sa akin na police na, "Sir, di ba po, pinakita ko po yung violation ko." Sabi ko, "Sir, di ba po, pagka ganyan po yung violation, kahit ano po violation ng 2022 is kino-confiscate po yung license." Okay. Then pati po yung, ayan po, lalo na po yung ganyang violation, sobrang lala. Dapat po dyan, Kasi nakalagay po reckless dyan, driving, unregistered. tapos unregistered motor vehicle. No, so may in-impound na sasakyan. Yes po. Tsaka dapat po yung license ko kinuha. Until now po, hawak-hawak ko po yung license ko. Okay. Kasi dito sa ipinesenta mo, sabi nga itong apprehension na ito is contested. Yes po. Ibig sabihin, kung sino man yung nahuli dito, question pa niya. So baka meron talagang tao na hinuli, baka kapangalan mo siguro, or worst case scenario, baka gumamit ng lisensya mo. Yung lisensya mo ba, pinapahiram mo ba yan? Hindi po. Tsaka lagi lang po nasa bag ko yan, hindi ko po pinapahiram. O di kaya yung motor vehicle mo? Wala po. Bali po, yan po yung picture po na kung kailan ko nakuha yung motor ko. Total, sabi po ninyo, nasa LTO na kayo noon. Opo, nung November 4. Hindi ka nakapag-renew? Hindi po. Anong sabi po sa inyo? Ay, bali po, nag-renew po ako nun sa SM Tungko po kasi taga Bulacan na po Okay. ako. Then sabi po doon, di po ako makapag-renew, gawa ng may alarm po. Then sabi po, sabi po, November 4, punta na lang daw po ako sa main, sa ISAB po. Alright. Then pumunta po ako ng ISAB, kasama ko po yung girlfriend ko. Then nagtanong po ako sa guard kung saan po pwede mag-contest po ng ganyang violation nga po. Then tinuro po ako sa Letas po ba yun? Then pagdating ko po sa Letas, kiningi ko po yung details ng license ko. Then kinausap ko po yung isang staff doon, yun po yung tinuro ko nila. Doon ko daw po ibigay yan. Binigyan po ako ng 3 number from na kukontakin ko daw kukontakin ko daw sa Sorsogon. Ngayon po, kinontak ko po mismo dun sa office nila yung 3 number na po yun. Wala pong sumasagot. Then yung isa po sa operation po, mali po yung number na binigay niya. Then sabi ko po, paano po yung gantong ganito pong senaryo, hindi po nakokontak, di rin po na ano po pwede kong gawin. Ang sabi po sa akin doon is, punta daw po sa Sorsogon, doon ko daw po i-contest. Punta ka ng Sorsogon? Yes po. Doon ko daw po mismo i-contest. Kaya po lumapit na po ako dito, nangingi ng tulong. Bali sir, may nag-post po yung si girlfriend ko sa Facebook. Then may nag-message po sa kanya na same din po ng kaso po sa akin. Siya po, wala pong motor talaga, as in for valid ID niya lang po yung niya. Yung lisensya niya? Yung lisensya niya. Nagulat siya, nagkaroon na siya ng violation na nahuli daw siya sa Calamba, Laguna, ng parehas ng ko po, na 12K din, ganyan din po. Okay. Magandang hapon po, Attorney Wendell Dinglasan. Attorney, ano po kaya yung nagiging sitwasyon dito? No? Bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng records? Attorney JV, nung kino-ordinate po ng tao ninyo sa akin kanina, pinaimbestigahan ko na po kagad. At ito po ang nakita ko po sa investigasyon. Nung time po, nung 2022, na nagkaroon ng apprehension dito, meron pong kapangalan si Mr. Adrian Buenaflor. Yun po ang nangyari dito. Okay po. So, nung ipinasok po ito sa aming system, natag po ito dun sa kapangalan niya. Kasi considering na yung address po dito sa TOP
nung taong hinuli at that time sa Sorsogon is Bulan Sorsogon. Yes po. So, ibig sabihin, yung taong nahuli is actually a real person na taga Sorsogon. Pero natagsa na mali kay Mr. Adrian Buenaflor kasi kapangalan niya yung taong ito. Okay. At least, no, naging maliwanag po, no, Attorney Wendell? Yes. Pero Opo. now that na-confirm po natin na ibang Adrian Buenaflor pala yung na-apprehend, no, for these kinds of violation, syempre nararapat din na kumbaga yung totoong Adrian Buenaflor na kasama natin ngayon dito malinis naman yung kanyang record po diyan sa LTO. Tama po. So ang base po diyan, ipinag-utos ko na po kanina sa Sorsogon na gumawa po ng letter sa Management Information Division para ma-delete na po yung apprehension ni Mr. Buenaflor at ilipat sa tamang tao na na-apprehend at the time of the apprehension. Ayan. No? Pagkatapos po na maipadelete natin ang apprehension at mailipat doon sa totoong tao na nag-violate at that time, tutulungan din po natin siya na makapag-renew ng lisensya. Attorney Wendell, so sa mga may ganito pong problema, Attorney Wendell, saan po sila maaaring pumunta or ano po yung mga documents na kailangan pong i-present sa LTO? Ibigay nyo lang po yung full name nila. Pwede po silang lumapit sa akin dito sa aking opisina para i-validate ko po yung mga apprehension history nila at kung i-interviewin ko na rin po sila para malaman ko kung talagang wala sila at that time. Gagawan po natin lahat ng paraan yan para po yung tamang nag-violate, yun lang po itatag natin sa file. At siguro, Attorney Wendell, wala rin naman po sigurong masama if i-remind na rin po natin yung mga tauhan natin dyan sa LTO na kung may mga nakikita sa database ninyo na may mga magkakapangalan, siguro naman baka yung driver license number o di kaya yung motor registration number, doon na lang nagkakaiba, i-click naman nila yung tama talaga na tao. Sana rin po pakiayos na lang din po yung trabaho nyo kasi as a worker po, ang hirap po pag ganitong sitwasyon. Wala pong yung trabaho ko po, napapabayaan ko na po. Ngayon po ma-absent, di po nakapasok ng ilang araw. Di rin po nakakatulog na maayos gawa ng ganitong problema. Sana po yung abala next time, lang. Oo. ayusin nyo po. Opo. Humihingi po ako ng pangunawa kay Sir Adrian sa nangyari po na confusion sa sistema ng LTO. Sa system po kasi nangyari itong mistagging. Humihingi po ako ng paumanhin at pangunawa at sisiguraduhin ko po sa inyo na i-coordinate ko to sa hepe ng Sorsogon para i-seminar po ang mga tao ng LTO natin. Attorney Wendell, ano po yan? Nagkaroon po ng glitch sa system po ng LTO? Actually, ma'am, ipinapasok po ito sa sistema manually din. At that time, ang paliwanag po sa akin ng mga tauhan natin sa LTO ay naipasok po kasi same po talaga yung pangalan. So, it's an honest mistake but definitely we should correct it in the future. In the future, ayos na natin, maiwasan na po natin yan. Sana di na maulit, no, Attorney Wendell. Kasi, syempre, malaking abala rin po, especially sa mga tao na di natin alam, no, nakadepende yung kanilang pamumuhay, yung kanilang sweldo, okay, doon sa kanilang sa pagmamaneho. Yes po. Yes. Ang bigat pa naman ng violation niya. Reckless driving and driving an unregistered motor vehicle. Kaya nga. Mabigat ang... Sobrang bigat po talaga nun. Magkano yung dapat pinapabili? 12,000 yung fine. Pero kung po kami, minimum lang po. Pero kung 2022 to, baka tumubo na rin to lahat 2025. Malaki-laki na rin yan. Yes. Pero ayan, i-correct na lang po natin, Attorney Wendell, yung record po ni Sir Adrian Buenaflor. Sige po. Yes po, sir. Yes po, sir. Ayan. Salamat. Sasamahan po kayo ng reporter po namin sa office po ni Attorney Wendell para maayos na po sa system. Matanggal na po ito sa system po ng LTO po. Sa name po ninyo. Ilalagay na po natin sa mismong Adrian Buenaflor na taga Sorsogon. Alam mo, mahalaga pa naman yung trabaho niya, sir. Oo po. Napakahalaga niya. Ano ba yung trabaho niya, Shari? Yung time kasi na yan, nagluluto kayo ng turon sa SM. Ayun po yung trabaho ko nun. Napakasarap na turon sa SM. Kaya mahalaga yan. Ayan. Natikman mo yata yung turon ko, mami. What? Oh, no! Sa SM North. Sa SM North. Salamat po at magandang hapon po. Thank you po. Thank you rin po.